Yung isa naman pong low pressure area na sa may malapit sa Southern Guam, ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga, more than 2,200 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Kulay pula, ibig sabihin po mataas ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression din po or mahinang bagyo. Pero base po sa pinapakita ng ating models sa ating mga analysis, pahilaga po or hindi naman siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman po yung ating official track, latest track, itong si Tropical Storm Dante. Kung mapapansin po nila, generally northwest or paangat na pakaliwa, babagtasin po sa susunod na 2 araw ang northern portion ng Philippine Sea. At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din dito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-i-enhance ng southwest monsoon. In terms of intensity naman po, throughout its movement po dito sa may North Philippine Sea sa loob ng PAR, tropical storm pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm. Possible din po ito throughout or within the day na magkaroon ng international name. And kung mapapansin din natin, itong kulay dilaw po na circle, associated siya dun sa lawak or diametro ng bagyo. Mula dun sa sentro, nasa around 350 kilometers po ito. Kung kikilos ang bagyo, ang bagyong Dante, pahilagang kanluran, less likely po na maapektuhan directly yung ating mga kababayan po dito sa may extreme northern Luzon. So bukod sa hindi siya magla-landfall, maliit din yung chance na magtataas tayo ng mga wind signals coming from Dante po ito. So ito naman po yung ating official track naman po regarding kay Tropical Depression Emong. Ayan, sige po. So kung mapapansin po nila, itong si Bagyong Emong, magkakaroon po ng looping na tinatawag or yung pag-ikot na track na movement po base dito sa ating pinakauling track ng Pag-asa. Ibig sabihin kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direksyon, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So magkakaroon tayo ng looping direction and at the same time, habang nandito po siya sa West Philippine Sea, hanggang sa araw po ng Friday, ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm base sa ating latest track. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na habang malapit siya dito sa may Ilocos region, ay lumakas pa rin ito bilang isang severe tropical storm. Pagsapit po ng Friday, kikilos na ito pahilagang silangan naman po or northeastward. Maring bagtasin din po malapit dito sa may Balintang Channel sa may extreme northern Luzon at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng gabi pa ng Sabado or umaga ng Linggo. Base po yan sa ating latest track. Yun naman pong lawak na nakikita natin sa ngayon nasa around 150 kilometers. So ibig sabihin, mas 150 kilometers yung radius simula po dun sa sentro, yung average niya. So ibig sabihin, mas maliit siya ng konti pero posible pa rin mahagip ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Currently, nakaka-apekto po itong kulay dilaw na malalakas na hangin, direktang epekto galing kay Emong dito po sa bahagi ng Northern Luzon base sa ating latest track. At yung cone of uncertainty, ito din po mahalagang malaman din natin, no? Posibleng bumaba pa ng bahagya, maapektuhan yung sentro ng Bagyong Emong, itong mga areas pa sa may Ilocos region, sa may Cordillera region, plus lalawigan po ng Cagayan and Batanes. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa ngayon. Meron agad tayong wind signal number 1 at nakaka-apekto na po agad-agad yung malalakas po na hangin dahil malapit na nga sa lupa itong si Bagyong Emong. Meron tayong signal number 1, buong Ilocos Norte, western portion of Ilocos Sur, northwestern portion of La Union, at western portion po of Pangasinan. So base sa ating latest track, posible pa na madagdagan itong mga lugar na magkakaroon po ng mga wind signals or babala sa hangin sa loob po ng 2 araw. At dahil nga posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm, posibleng magtaas din po tayo na hanggang wind signal number 2 dito sa mga areas po sa Cordillera at saka po sa Ilocos region. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Ito naman yung masasabi nating mas mahalaga po sa ngayon na malaman, no? Itong mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw, lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan, hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula, kulay pula po associated sa more than 200 millimeters
na dami ng ulan. By nature po yung mga pag-ulan na ito no ay heavy to at times intense and at times torrential rains po no. Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali. Pinakamalalakas yung pag-ulan, ito po ay dahil sa habagat. Yun naman pong kulay orange, 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Nandyan pa rin po yung mga possibilities ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, 100 to 200 millimeters din po, maging sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, at ilang pambahagi po ng Luzon. Hanggang dito sa may Bicol region, actually possible po na umabot din sa 100 millimeters ang dami ng ulan. Sa Visayas, affected din po ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan ang Antique and Iloilo, kaya may chance pa rin po ng mga pagbaha. Given na rin na nagkaroon po tayo ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw.